Kumusta mga bata? Nandito na namang muli ang inyong virtual na guro si Teacher Rona upang samahan kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin sa mathematics. Tayo ay nasa aralin 2, ikalawang linggo ng ating ika-4 na markahan. Ang ating aralin ay ang pagtuklas ng araw o buwan gamit ang kalendaryo. Handa na ba kayo? Sa nakalipas na aralin ay natutuhan ninyo ang pagsasabi at pagsulat ng mga araw sa isang linggo sa tamang pagkakasunod-sunod. Natutuhan nyo rin ang pagtukoy ng tamang buwan at mga nagdaan o lumipas na buwan sa mga taon gamit ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Ngayon naman sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagtukoy at pag-alam ng mga araw o buwan gamit ang kalendaryo. Tingnan natin ang mga halimbawa. Suriin natin kung paano ipinapakita o ipinakita ang paraan ng pagtukoy o pag-alam ng mga araw at buwan gamit ang kalendaryo. Unang halimbawa, dahil sa ipinatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ, kinakailangan na manatili ang magkapatid na Ellen at Vance mula Mayo 12, 2020 hanggang Mayo 30, 2020 sa kanilang bahay. Ilang araw ang itinagal ng pananatili ng magkapatid sa kanilang bahay? Ang tinatanong sa ating suliranin ay ang bilang ng araw na itinagal ng pananatili ng magkapatid sa kanilang bahay. Gamit ang solusyong ito, malalaman natin kung gaano nga ba katagal nanatili ang magkapatid sa kanilang bahay. Ang unang gagawin ay isusulat natin ang unang araw kung kailan nagsimula ang ECQ. Mayo 30, 2020. Ayan, ang unang isusulat ay 2020, buwan 05. Bakit 05? Dahil ang buwan ng Mayo ay pang-5 na buwan sa loob ng isang taon. At ang araw ay 30. Ayan, unang araw ng quarantine. Sa ibaba naman nito ay ang taon 2020, 05 dahil ang Mayo ay pang-5 buwan at 12. Ang 12 ay ang date kung kailan ang huling araw ng ECQ. Ang gagawin natin ay ibabawas lang natin ang 2020 0530 sa 2020 0512. Okay. So, 0 minus 2 o bawasan ng 2 cannot be. Kaya ang 0 ay manghihiram ngayon ng 10 sa 3. Kaya kung ang 0 ay manghihiram ng 10, magiging 10 ito. At ang 3 dahil binawasan natin ng 10, magiging 2 na lang ito. Kaya 10 minus 2 equals 8. 2 minus 1 equals 1. 5 minus 5 equals 0. 0 minus 0 equals 0. 2020 minus 2020 equals 0, 0, 0. Ibig sabihin, mayroong 18 araw. At dahil kasama ang Mayo 12, 2020, ang unang araw ng quarantine, magdadagdag tayo ng 1 araw. 18 minus 1 equals 19 na araw. Ibig sabihin, ang sagot sa tanong kung ilang araw na natili ang mga o ang magkapatid sa kanilang bahay ay 19 na araw na natiling hindi lumabas ng bahay ang magkapatid. Nakuha nyo ba mga bata?
Bukod sa unang solusyon na ating ginawa, maaari din nating gamitin ang kalendaryo upang matukoy ang bilang ng araw na lumipas. Ang gagawin lamang ay bilugan ang araw o ang bilang na sumunod sa araw kung kailan nagsimula ang kanilang pamamalagi sa loob ng bahay. Okay, ito ang kalendaryo sa buwan ng Mayo taong 2020. Dahil ang unang araw ng kanilang pananatili sa bahay o unang araw ng quarantine ay Mayo 2020 o Mayo 12, 2020. So, bibilugan natin ang Mayo 12. Ayan, ang Mayo 12 ang unang araw ng Ezekiel. At nagtapos ito noong Mayo 30, 2020. So, bibilugan natin mula sa 12 hanggang 30. Ayan, bilangin nga natin kung tama na 19 o 19 na araw ang kanilang pananatili. Okay, sabayan ninyo ako sa pagbibilang mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so gamit ang solusyong ito, nalaman natin kung ilang araw na natili ang mga o ang magkapatid sa kanilang bahay. Ang sagot sa ating suliranin ay 19 na araw na natiling hindi lumabas ng bahay ang magkapatid kasama ang Mayo 12 taong 2020. Narito pa ang isang halimbawa. Gamit ang kalendaryo sa ibaba, sagutin ang mga tanong. Okay, unang tanong. Anong araw ang Hunyo 19? Okay, paano nga ba gagamitin ang kalendaryong ito upang masagot ang unang tanong? Ang unang gagawin kapag tayo ay tumingin sa kalendaryo, unahin muna natin tingnan ang ngalan ng buwan. So dahil Hunyo ang ating hinahanap, hahanapin natin sa kalendaryo ang buwan ng Hunyo. Pagkatapos, hahanapin natin sa kalendaryo sa buwan ng Hunyo ang araw na 19 or date na 19. So, narito ang bilang o araw na 19. So, anong araw ito nakatapat? Ayan, 19 ay nakatapat sa Huwebes. Kaya, ang sagot sa anong araw ang Hunyo 19 ay Huwebes. Pangalawa, anong petsa ang ikalawang Sabado sa buwan ng Hunyo? Ayan, ikalawang Sabado. So, hanapin muna natin ang ngalan ng araw na Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang tinatanong ay ikalawang Sabado. So, ang unang Sabado ay 7 at ang ikalawang Sabado ay 14. Kaya, ang petsa ng ikalawang Sabado sa buwan ng Hunyo ay Hunyo 14. Ilang araw ang nasa pagitan ng Hunyo 5 hanggang Hunyo 23? Okay, tingnan natin. So, pag sinabi nating pagitan, ibig sabihin nasa gitna daw ng Hunyo 5 hanggang Hunyo 23. So, ang unang araw ay Hunyo 5. So, narito ang Hunyo 5. At ang huling araw ay Hunyo 23. Okay, ilang araw kaya mula dito hanggang sa 22? Dahil gitna sila ng 5 at 23. Okay, mga bata, sabayan ninyo akong magbilang. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so, ang sagot ay 17 araw. 17 araw ang pagitan ng Hunyo 5 hanggang Hunyo 23. Naunawaan niyo na ba kung paano gamitin ang kalendaryo upang matukoy ang araw, buwan, taon, gamit ang kalendaryo? Kung naunawaan na, ihanda na o ilabas ang lapis at papel at sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita din sa inyong module sa pahina 12. Ang gagawin ay, gamit ang kalendaryo, tukuyin ang tamang sagot sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang gagamitin nating kalendaryo ay ang buwan ng Marso. Ang Marso ay may 38 araw. Unang tanong, anong araw ang Marso 23? Ayan, Marso 23. So, saan kaya nakatapat ang 23? Anong araw kaya? A. Sabado, B. Linggo, C. Lunes, D. Martes. Pangalawa, anong petsa ang ikatlong araw ng linggo ng buwan? Ikatlong araw ng linggo ng buwan. A. Marso 8, B. Marso 15, C. Marso 12, D. Marso 30. Ulitin ko, petsa ng ikatlong araw ng linggo ng buwan ng Marso. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Pangatlo, ilang araw mayroon sa pagitan ng Marso 17 at Marso 26? Pag sinabi nating pagitan, gitna, nasa gitna ng Marso 17 at Marso 26. So, ilang araw kaya lahat iyon? So, tingnan lamang mula Marso 17 hanggang Marso 26. So, bilangin nyo lang. A. 7 araw, B. 8 araw, C. 9 araw, D. 10 araw. Para naman sa ikaapat na tanong, ilang araw ng Martes mayroon ang buwan ng Marso? Ito ang Martes, so ilang araw kaya lahat ito? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Okay, panglima, ilan lahat ang bilang ng araw na makikita sa kalendaryo mula araw ng Lunes hanggang Biyernes? A. 4, B. 8, C. 16, D. 21. Sulat lamang ang letra ng tamang sagot. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 2, pahina 13. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang talata. Si Melenda ay bumisita sa bahay ng kanyang lola Lorna sa Bulacan noong araw ng Sabado. Isang buong linggo siyang namalagi sa kanyang lola. Okay, unang tanong. Sino ang batang nabanggit sa talata? Pangalawa, ilang araw si Melenda nanatili sa bahay ng kanyang lola Lorna? Pangatlo, anong araw nakabalik si Melenda sa kanilang bahay? Muli, isulat lamang ang inyong sagot sa bawat tanong sa inyong sagutang papel. Good luck! Pang-apat,
Kung sakaling manatili pa siya sa bahay ng kanyang Lola Lorna ng 6 na araw pa, ilan ang kabuoang araw ng kanyang pananatili sa bahay ng kanyang lola? At ang panglimang katanungan ay, kung sakaling umalis siya sa bahay ng kanyang Lola Lorna ng ika-18 ng buwan, ilang araw ang itinagal niya sa bahay ng kanyang lola mula nang siya ay umalis noong ika-4 ng kapareho ring buwan. At para sa huling gawain na makikita sa module pahina 13 letrang A, basahin at unawain ang nasa ibaba. Piliin ang tamang sagot o tamang salita at isulat sa patlang. Gawin ito sa sagutang papel. So, pipili lamang dito sa may kahon. Ang isang linggo ay may patlang na araw. Ang patlang ang simula ng pagkakasunod-sunod ng mga araw. Mayroon naman na patlang na bilang ng buwan sa kalendaryo. Sulat lamang ang inyong sagot sa sagutang papel. Good luck! Muli, ako si Teacher Rona. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!